Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. At laging tandaan natin na kaya po may revival at wala pang nangyayaring great revival sa Pilipinas, pero mangyayari po. Amen, mangyayari po. Kaya kung paano, ito po, ating idalangin, dahil kung hindi ka mananalangin, ay baka maulit yung nangyari kay Chief Justice Corona, na sa pamamagitan ng maruming pera, siya po ay na kudita. At ngayon po yun din ang nangyayari. Maruming pera uli ang pinakikilos para bilhin ang boto ng mga kongresistang aywan ko at saka ng senador. Kaya tayo po'y dumalangin na malansag yung salaping yun at hindi yun magkaroon ng kapangyarihan. Alam niyo po ba kung bakit ako ay, hindi po ito dahil, ako po'y tahimik lang, pero pag ako po ay binibigyan ng Diyos ng ito po, laging tandaan po natin, if the Holy Spirit move you, huwag mong kakalimutan yun at huwag mong pababayaan yun, dahil baka magtampo ang banal na Espiritu, hindi na siya magsiwalat sa iyo. Kaya napakahalaga po dahil ito po ay isa lamang paghihiganti ng Malaysia sa Pilipinas. At kailangan hindi po matuloy yung BBL. Dahil una, yun po sabi ni Chief Justice Retired Renato Puno, that is against the Constitution. At ang sabi niya, bakit ka naman magpapadaig, magpapasakop ng ating lupain na walang digmaan? At ang sabi niya, kung kailangan digmaan, so be it. Let us protect and fight for our Constitution. Yun po ang mga kailangan nating mga leader, yung may paninindigan. Kaya nga po, huwag nating palampasin ito, ating idalangin, dalhin natin sa tuhod na huwag magtagumpay yung BBL na isinusulong ng puwersahan ng Malacanang. Ating biguin yung kanilang tangka. Biguin natin yung kanilang tangka sapagkat kung titingnan mo po sa mapa, nasa ilalim ng mapa sa likuran ng Mindanao. Ayan, oh. So tingnan natin yung sa bandang paa. Kung isisiruin po natin doon, makikita mo yung Maguindanao. At yun po ay nandun sa, kaya kung titingnan mo po doon sa may paa, sa ilalim, nandun po sa may singit yung Maguindanao. Kaya tingnan mo po, kung yun po'y mag-aalsa, mapipilay po yung buong mapa. Kaya hindi po ito biro. Ito po ay bakbakan. Kaya darating ang malaking revival because of the SUP 44. Dahil may prophecy that young officers, hindi po yung matatanda, yung mga batang, mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines will rise up. Sapagkat ilalagay ng Diyos. Pag ang Diyos ay may gagawin, wala pong pwedeng humadlang. Ang sino mang hadlang, mababalinto. Nobody can oppose what God will be doing. At may gagawin po ang Diyos sa ating bansa. May gagawin po. Aywan ko dahil mulat sa pool, ay nanindigan ako para sa Pilipinas. At hindi ko nanaisin na ito ay masayang. Dahil napakarami na pong nabuwis na buhay. Para ang Pilipinas ay magkaroon ng totoo at tunay na kasarinlan. Kaya tayo po ay mabuhay sa pagdulog sa Diyos. Sa pansinin po natin may banggaan, the Lord ways and your ways.
ang pamamaraan ng Diyos at ang iyong pamamaraan. Diyan po nagkakaroon ng conflict. Kapag ipinilit mo yung iyong gusto, ang babanggain mo ay yung ibig ng Diyos. Kaya sabi po, let your ways. Lord, have your ways in me. Kaya kailangan po ang total surrender. Kung ibig mong maranasan ang tunay na kaginhawahan, sabihin mo, not my ways, but thy ways be done. Not my will, but your will be done. Laging Kanya po. Ano po? Laging Kanya po. At makikita mo, sapagkat ang lahat ng tustos ay na kay Jesucristo. Pag nakita mo po yan, hindi ka na magiging moody. Alam niyo ang moody? Pag minsan ay gustong sumamba, madalas ay ayaw. Ikaw po ay magiging matatag, matibay, at hindi pa bago-bago ang isip dahil nakasuko ang buong buhay mo sa Diyos. So short of surrender, kapag kapos ang pagsusuko mo sa Panginoon, hindi ka po magiging kasing alab ng mga buhay na nakasuko sa Panginoon. God desire that you will be a mighty person. Yan po ang gusto ng Diyos. And God want to bless you in a big way. Pero kailangan po total surrender. Amen? At kapag yun po ay iyong ginawa, mararanasan mo ang Kanyang pagsama. Mag-ingat sa mga bulaang propeta. Daan-daan ang propeta na nagsabi sa mga Hudyo na nandun at naninindigan sila na idepensa ang Jerusalem. At lulusubin sila ng Roman army. At ang sabi ng mga propeta, ipagtatanggol ng Diyos ang depensa ng Jerusalem. Ang hindi nila alam, nakatakda silang mawasak at mamatay dahil sa kanilang katigasan ng puso. Marami ang propetang sumisigaw at sila ay namatay lahat sapagkat hindi sila ipinagtanggol ng Diyos. Kaya mag-ingat sa mga bulaang propeta. Si Sidekaya na hari ng Huda ay pinagsabihan ni Jeremias na ang lahat ng hindi tatakas sa Huda at hayaan lang ang Babylonia na sakupin sila ang mabubuhay. Ang sino mang iiwas ay mamamatay. Kapag ang totoong propeta ang nagsalita, 100% ito ay mangyayari. Yung tinatawag na remnants, bagamat sila ay naging bihag at dinala sa Babylonia sila Daniel. Si Daniel ay matibay dahil ang kaibigan niya ay maalab sa Diyos, si Shadrach, Meshach, Abednego. Kaya kailangan ikaw ay merong kaibigan na maalab sa Diyos. Hello? Hindi maalab sa chismis. Kailangan, sabihin mo sa iyong katabi, kailangang maalab sa Diyos. At kaya, makikita natin ang buhay ng apat. Sila lamang ang may matagumpay na buhay sa pagkabihag. Kasama ang hindi na tinukoy sa Biblia. Kaya ngayon pong gabi, God desire to make you a mighty person for Himself. God desire, nais ng Diyos na ikay maging malakas at makapangyarihan para sa Kanyang sarili. Kung papayag ka. Tanong mo sa katabi mo, kung papayag kang maging makapangyarihang lingkod ng Diyos. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com.
Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na lubang uri ng sakit o karamdaman yan? Sa lahat po ng naghahangad ng kakaibang karanasan ng pagkilos ng Diyos, ang gawain ito ay para sa inyo sa buwan ng Oktubre. Sa darating na October 2, October 9, October 16, October 23, October 30 sa ganap na alas 6:30 ng gabi, ang ating pong Friday Night Revival sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Narinig niyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, Ikaw ay dakila at Ikaw ay napakabuti at wala kang katulad. At ang mensaheng ito ay mula sa iyo at bawat isa ay mapagpapala. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang titulo ng ating mensahe na natanggap sa Panginoon, All Things Are Yours. All things are yours. Alam mo po ba na ikaw ay punong-puno na ng pagpapala at biyaya? All things are yours. So, iyong isipin pong mabuti ito. Bago ka pa nga mga ilangan na tustusan ka na ng Diyos. Isipin mo po ito, bago ka pa na nangailangan na tustusan ka na ng Diyos. Ulitin natin, all things are yours. Ulitin natin, all things are yours. Ulitin natin, all things are yours. Kaya hindi dapat, hindi dapat na tayo ay naghihimutok. Kung marunong kang kumuha doon sa mga pagpapala mo. At kung alam mo ang salita ng Diyos, kaya kailangan dumadalo ka ng revival dahil ang salita ng Diyos ay puro at dalisay. No hold bar. Kung ano ang salita ng Diyos, yun ay pinapahayag na puro at dalisay. Kaya't kung atin pong unawain, hindi tayo maghihirap sapagkat napakayaman ng mga nilikha ng Diyos. At lagi ring iyong alalahanin na ang Diyos ang lumikha sa iyo at siya rin ang mag-aayos sa iyo. Hello? Kaya wag mo nang kusain na ayusin mo ikaw.
ikaw ay magsuko ng buhay at hayaan mong ang Diyos ang mag-ayos, eksperto siya. Dahil alam niya kung paano tayo iaangkop sa kapaligiran. Kaya kailangan maalab tayo sa Diyos. Amen? Kaya kailangan natin para tayo ay mag-alab, ang kailangan natin hindi trabaho. Dahil maraming nagtatrabaho na hindi sila kailangan ng trabaho. Kaya sila nagtatrabaho, kailangan nilang kumita at kumain. Pero maraming maalab sa Diyos na hindi nila kailangan ng trabaho, pero kailangan siya ng trabaho. Hello? Ulitin kong muli, hindi nila kailangan ng trabaho, pero kailangan sila ng trabaho. Si Joseph, hindi niya kailangan ng trabaho, pero siya kailangan ng trabaho sapagkat nung siya'y nakay Putipar, yumaman si Putipar nung simulang siya ay mapapunta sa kanyang sambahayan. Yan nais ko pong ipaunawa na ang Diyos ang mangangasiwa ng ating buhay kung papayag ka at ako ay pumayag ng matagal. At kapag ang Diyos ang nangangasiwa, hindi ka maghihirap at hindi ka magugutom. Dahil ang sabi ng Biblia, I will supply all your need. Kaya ang pundasyon po nitong ating pag-aaral bago ang teksto, ipakikita ko po muna sa inyo ang 2 talata na nagpapahayag. Kaya pundasyon po, tatayuan mo ito. Hindi mo na aangkinin, tatayuan mo lang. Ephesians 1:3. Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ilan daw po ang ating mga pagpapala? Gaano raw karami? All. Praise God. So, iyo pong pansinin, nung ikaw ay maligtas, ang naligtas sa iyo ay ang iyong espiritu. Amen po ba? Kaya itong mga pagpapalang ito ay nasa iyong espiritu. At ang kaluluwa ay kailangang magbago at ang kaluluwa ay mababago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Be ye transformed by the renewing of your mind. Without reading the Bible, hindi magbabago ang iyong isipan. At walang tatrabahuhin ang banal na espiritu. At ang katawan, dahil nagbago ang isipan, ang katawan kakain ng tama. Alam niyo po ba kung susundin natin, lahat tayo masuwayin? Ang kailangan lamang ng tao 3 times a month na red meat at white meat. Pero sa tao ngayon, ang gulay sa kanila once a year. Kaya makikita po natin, marami ang may sakit. Ang Genesis ay about sin. Ang Exodus is about redemption. At ang Leviticus is about sanctification. Kaya kung titingnan po natin, walang di banal na makikita ang Diyos. At ang napakaganda, sa grasya ng Panginoon, nasa atin ang kabanalan, kaya nakikita natin ang Diyos. Kaya nga unawain mong mabuti, ang laging dapat bukang bibig natin, ipinagmamalaki natin ay ang Diyos. Amen? Huwag mong pagpapapansinin pag may nagtanong sa iyo, bakit para kang mahirap? Huwag kang sasagot, huwag kang magpapaliwanag. Dahil once na ikaw ay pumasok ng paliwanagan, magiging kang defensive at lilitaw yung pagkamagagalitin mo. Wala silang pakialam kung ano ka. Basta manahimik ka lang dahil may ginagawa sa atin ng Diyos. Kaya ang unang mahalagang katotohanan, do not waste your sorrow. Huwag mong sayangin ang iyong mga kalungkutan. Dahil laging tandaan natin, maganda at malusog ang puso ng isang sanay na dumaan sa kalungkutan. Ulitin kong muli, ang kalungkutan po ay nagpapatibay. Kailan ka ba magkakaroon ng merry heart?
matapos na lagpasan mo yung kalungkutan. Eh, iba, merry heart. Paano malalamang you have a merry heart kung hindi ka dumaranas ng kabiguan? What is the difference between happiness without passing through loneliness? Nakukuha niyo po. Kaya pag sinabi mong you want to be happy, okay, let's work. Sasabihin ng Diyos, let us work. At sasabihin mo, Lord, hindi ka po sinabi na ako'y mabigo. Lord, hindi ka po sinabing ako ay... Eh, sabi ng Biblia, count it all joy when you pass through many trials. Lord, walang trial. Eh, di walang joy. When I am weak, then Christ is strong. Kailan magiging malakas si Jesus? Pag hindi mo kaya ang lahat. Ang nangyayari sa maraming Kristiyano, tumatakbo agad at ginagamit ay ang kanilang pamamaraan. Kailangang not my ways, but your ways, O God. Tama pong word ha, hindi waste. Waste. Paraan. Dahil pag waste, W-A-S-T-E, ano po yun? Basura. Kaya, bawat oras ay mahalaga. Bawat pagsubok ay mahalaga. Bawat kawalan ay mahalaga. Bakit? Sapagkat doon mo matutuklasan, kailangan mo nga ang Diyos. At ang ikalawang pundasyon ay Philippians 4:19 na kabisado ng lahat. Pero iilan ang nakakaranas. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So pansinin po natin, basta ikay busog at hindi ka nauuhaw at hindi ka giniginaw dahil may damit ka, magpuri ka muna at magpasalamat. Dahil tapat ang Diyos at tinutustusan niya ang iyong kailangang pagkain, inumin. Eh kumakain pa, ang iniisip na agad ay kung ano-anong hihingin sa Diyos. Huwag muna, magpuri ka muna at magpasalamat. Amen? Nakakuha niyo. Dahil sa kaiisip, nai-stress at nagkakasakit. Eh, sabi ng Panginoon, cast all your cares upon me. Do not worry about anything. Pero enjoy na enjoy tayo mag-worry. Ano ba ang worry? Ang worry po, pag minsan ay emotional, pag minsan psychological, at pag minsan ay demonic, at pag minsan sarili natin. Eh, paano natin ma-determine kung ano yung nagbibigay sa atin ng pag-aalala? So, laging tandaan mo po ang ating paglago consistent but gradual. Tuloy-tuloy pero dahan-dahan. Kaya tayo po ay magpapatawaran dahil pag minsan ay bumabalik yung dati nating ugali. Pag minsan, tumataas ang boses natin. Pag minsan, nagagalit tayo. Pag minsan, nagtatampo tayo. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay hiwalay sa Diyos. Ang ibig sabihin, tinatrabaho tayo ng Diyos. At mapapansin mo, madalang ka ng magalit. At mapupuna mo ngayon na hindi ka nabugnutin. Marami ng pagbabago sa iyong buhay dahil natututunan mo yung mga aralin. Araw-araw ay may aralin. So, but my God shall supply all your need. Bakit kaya hindi sinabi ni Pablo that our God? Isipin ninyo. Bakit sinabi niya, but my God shall supply all your need? Kaya ba ang Diyos ni Pablo kaysa doon sa mga taga-Pilipos? Isipin mo sandali. At sabihin mo, banal na Espiritu, isiwalat mo nga. Bakit nga? My God. Ang Diyos ba ni Pablo ay hindi Diyos ng mga taga-Pilipos? So ating pansinin, my God shall supply all your need.
Kaya my God, kaya sinabi niyang my God dahil siya'y lingkod ng Diyos. Kaya sinabi niyang my God, siya'y lingkod ng Diyos, at kaya siya'y lingkod ng Diyos, ipinangangaral niya ang mabuting balita. Walang alam si Pablo. Dahil mapanganib, pag sinabi ng taong alam na alam niya, napakatalino ni Pablo, Pariseo siya, kabisado niya ang 5 aklat mula Genesis hanggang Deuteronomy, word for word. Pero sabi niya, yung pakinabang sa akin, itinuring kong kalugihan. Kaya siya bumalik dun sa kawalan. Hindi na siya nagtiwala sa kanyang alam. Dahil mapanganib ang kaalaman ni Pablo, inusig niya ang mga Kristiyano at pinapapatay. Kaya kailangan mawalan siya ng kaalaman. Kailangan bumalik siya sa zero. At pansinin po natin, he has one focus in one direction nung katagpuin niya siya ng Diyos dun sa road to Damascus. Wala na siyang ibang puso kundi ibanghelyo. Ang tibok ng kanyang puso, ibanghelyo. Ang bukang bibig niya, ibanghelyo. At kahit ano ang mangyari, kahit siya ay magpalutang-lutang sa malamig na karagatan, wala siyang iniisip kundi ibanghelyo, ibanghelyo, ibanghelyo. Kaya masasabi niyang, my God. Pag sinabing my God, isa itong lalaki o isa itong babaeng walang inaasahan kundi ang Diyos. Walang pinagtitiwalaan kundi ang Diyos. At mapapansin natin paano na ang Diyos niyang pinaglilingkuran ay magiging Diyos ng mga taga-Pilipos. Sa verse 17, nandun po ang susi. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. So yung Diyos na pinaglilingkuran ni Pablo, tinawag niyang aking Diyos, sa lahat ng mga taga-Pilipos na nagbibigay ng salapi para maipagpatuloy niya yung kaniyang pangangaral ng Ebanghelyo. At ang sabi niya, yung inyo, hindi ko hangad ang inyong regalo. Pera po ito. I do not desire a gift, but I desire. So ibang hangarin niya. Hindi siya nanghingi ng pera para sa Ebanghelyo, siya'y humingi para umunlad at yumaman yung mga taga-Pilipos. But I desire fruit that may abound to your account.
Verse 18, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. So hindi nagkulang ang ministeryo ni Pablo. Kaya sabi niya, I have all. Hindi basta I have all, it abound. I have all, it abound, I am full, having received from Epaphroditus the things which were sent from you. Mula kanino? Sa mga Kristiyano sa Pilipos. At ano ang tawag niya dun sa mga kaloob na salapi ng mga taga-Pilipos? Ano po ang sabi ron? An odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Kaya nasabi niya sa verse 19, but my God. So, ibig sabihin, mararanasan ninyo na buweltahan kayo ng Diyos, mga taga-Pilipos, ng kasaganaan dahil ako ay masaganang masagana dun sa inyong mga ipinagkaloob. And this is a principle. Kaya pag ito po ay sinunod, mangyayari po na ang Diyos ay tutustos. At para po ito'y matutunan, we need wisdom. We need wisdom. Kaya't napakahalaga po, all things are yours. Hindi po tayo magkukulang. Halimbawa po kaya at sabihin ng Diyos, mula Abril 2015, lahat ng tao sa buong lupa magbabayad ng hanging hihingahin nila. Halimbawa po. At lahat ng nasa ibabaw ng lupa, sisikatan lang ng init ng araw yung mga magbabayad ng monthly fee. Ano po kaya ang mangyayari? Di po ba napakasagana ng Diyos? Libre ang vitamin D mo. Kung bakit papayong ng payong yung iba at sabi alas 10 na ay nakakasira na? Sinong may sabi sa yung ang init ng araw ay nakakasira? Laging tandaan mo na ang iyong balat ang nagpo-produce ng vitamin D. Kaya kung malakas ang vitamin D mo, hello? Hindi ka masisira ng init ng araw. Purihin ang Diyos. Kaya ating unawaing mabuti, pero wag namang magbababad ka sa araw. Hindi po sunbathing. Ikaw ay kusang naglalakad. Hindi ka po masisira nun. Hindi ka naman nagkatigil sa arawan at sabi po ni Pastor, vitamin D daw. Alas 12 ng summertime, tanghali. Hindi po yun, naglakad ka lang, pero wala kang masisilungan. Hindi ka maano. Bakit? Dahil ikaw ay lumalakad. You are in motion. Nakukuha niyo po. Purihin ng Panginoon. Kaya mag-attend kayo ng revival para mabalanse ang inyong pagkaunawa sa buhay. Dahil sa salita ng Diyos. Laging tandaan mo, you are spirit, soul, and body. Alam nyo ba na mas marami ang prophecy tungkol sa Antikristo kaysa kay Hesu Kristo? Ayan. Yan ang gusto ko sa inyo. Alam nyo ba na ang Antikristo ay ayaw tanggapin ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu? Ayaw nila sa Trinity. Ang gusto nila ay Ama lang. Kaya ang sumasamba sa Ama lang, walang Diyos. Kailangan ang pagsamba ay sa Anak at sa Ama sa patnubay ng Banal na Espiritu. Ganyan ba ang iyong pagsamba? May Diyos ka. Amen? At dahil may Diyos ka, all things are yours. Kaya hindi ka maghihirap. Sa pagpapaaral mo sa iyong anak, magugulat ka sapagkat magiging scholar yung iyong anak. Bibigyan ng kakaibang katalinuhan yung iyong anak. Hello? Kaya huwag kang mag-iisip, paano mo paaralan ng iyong anak? Ang liwanag kanina, kasasabi lang sa atin bago ako tumayo, na ang labanan ay sa Diyos. Ang sustento'y buhat sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan para may ibalik tayo sa Kanya.
Dahil totoo po ang salita ng Diyos, all things are yours sa 1 Corinthians 3:21. Therefore, let no man glory in men. Sabay-sabay. For all things are yours. Huwag mo ipagmalaki yung mga tao na katutulong sa iyo. Magpuri ka lang sa Diyos. Dahil pag ipinagmalaki mo yung taong tumutulong sa iyo, hahanap-hanapin mo yung tao at sasambahin mo. Hello. Therefore, let no man glory in men. Kung magkagayon nga, huwag na ipagmalaki ng tao ang kapwa-tao. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay iyo. Hallelujah. Sapagkat sa Jeremiah 17:5, nakasumpa ang nagtitiwala sa kapwa-tao. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Sa sandaling ang tao ay umasay sa kapwa-tao, siya'y palayo sa Diyos. Purihin ang Diyos. Kailangan laging sa Diyos po ang paglapit at pag idinikta niya, puntahan mo si ganong tao. Sa susunod, sumangguni ka uli. Pag mo sabihin, puntahan ko na uli. Dahil sinabi naman ng Diyos last year, pupuntahan ko uli. Hindi ganon. Si David po ay matalino. Katulad mo rin. Hindi po siya nagtiwala sa mga nakaraang tagumpay. Lagi po siyang sumasangguni sa Diyos. At nagtanong siya isang araw sa Diyos, kami po ba ay lulusob? At ikaw po ba'y kasama namin? At ang sabi ng Diyos, sige, lumusob kayo, kasama ninyo ako. At lumusob sila, may patnubay ang Diyos at nagtagumpay sila. Nadaig nila ang kanilang kalaban. At minsan naman, nakaharap uli nila ang mga ibang puwersa naman ng kalaban. At kung titingnan nila, kayang-kaya nila, pero hindi nila linusob ng walang pahintulot buhat sa Diyos. Kami po ba ilulusob? Huwag. Pauwiin mo na ang iyong mga kawal. Hindi ninyo ako kasama pagka lumusob. Masunog rin si David. Umuwi. Kaya mga kapatid, ang buhay po natin ay pakikipagniig sa Diyos. Pakikipag-usap sa Diyos. Pagtatanong sa Diyos. At kung atin pong uunawain, dun sa aking sinabi, gamitin mo ang iyong mga kabiguan para lalong matutunan mo ang mga araling itinuturo sa atin ng banal na Espiritu. Kailangan pong wala kang sama ng loob o hinanakit kanino man. Sapagkat ang mga taong naging sanhi ng iyong kabiguan, ipagpasalamat mo. Dahil gamit ng Diyos yung para iiwas tayo sa mas malaking pagkalugi. At pag ito'y natanggap mo, tinanggap mo ang pamumuno ng Diyos sa iyong buhay. At kapag ang Diyos ang tinanggap mong namumuno sa iyong buhay, magugulat ka dahan-dahan, ibabalik niya. Bagamat pa konti-konti, yung lahat ng nawala ibabalik niya dahil ngayon, siya na ang namumuno sa iyong buhay. O purihin ang Panginoon. Kaya nga, napakahalaga po ng revival. Wala pang revival na nangyayari sa Pilipinas na katulad ng revival sa Amerika, sa England, sa Scotland, sa Argentina, sa South Korea, sa Singapore. Wala pa pong revival na nangyayari sa Pilipinas dahil ang mabuting alak at masarap na alak hinuhuli. Ang unang himalang ginawa ng Panginoon ay yung tubig na ginawa niyang alak sa kasalan sa Kana. Kaya yung revival sa Pilipinas ay sa Kana. At ito ay mangyayari ngayong 2015. Amen? Kung wala kang poster, kumuha ka ng poster, libre na, iyong laging luhuran at iyong laging akapin, iyong angkinin, because this is the season of God. Amen. Hallelujah.
Hindi po sa kung ano pa man, kundi season of God. If it is the season for revival, siya ang maglalagay ng hungering and thirsting for righteousness sa puso ng mga tao. Bakit ka ba narito tuwing Biyernes? Because you are hungering and thirsting for righteousness. If you are not hungry, naku, ay sabi ni Solomon, ay ang busog kahit nahainan mo pa ng masasarap na pagkain, hindi yan kakain. Ang kakain, kahit tuyo ang ihain mo't gutom yan, ay naku, ubus yan. Kaya kayo'y naririto dahil kayo'y gutom, dahil kayo ay uhaw sa kasabikan sa Panginoon. Kaya dahil sa kagutuman ninyo, ang inyong sentro ay mabusog, makakain, mabusog, makainom at mawala ang uhaw. Kaya kahit na isang oras ka na sa traffic, hindi mo napapansin. Bakit? Dahil ikay sabik na sabik, uhaw na makatagpo ang Panginoon sa lugar na ito. Kaya mareklamo yung mga taong nagbabaka sakali. Pero dahil kayo ang mga mukhang nakikita ko, palagay ko, hindi na kayo nagbabaka sakali. Nararanasan na ninyo ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. At nararamdaman na ninyo na pag nagsalita kayo, may kapangyarihan yung inyong salita sapagkat may pangako ang Diyos. Ilalagay ko ang karunungan sa inyong bibig. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya watch out for revival, personal revival for your life. Ikaw, tingnan mo, 78 years old, nakapagpatanggapan ng bata. Kaya sino magsasabi na wala ng kabuluhan ng matanda? Wala pong sinabi ang Biblia na pag matanda na ang tao, wala ng kabuluhan. Ang lahat ng tao, anumang edad ay may kabuluhan. Amen! Hallelujah! O purihin ng Panginoon. Do not limit God. And God is limited by your unbelief. Linaw po kanina. It is unbelief that will limit God in your life. Sa pag sinabi ng Diyos, payayamanin kita, just believe. Pag sinabi ng Diyos, pagagalingin kita, just believe. Purihin ng Panginoon. At magugulat ka dahil darating ang araw, hindi na ikaw ang katulad mo ngayon. Iba ka na pagdating ng araw. Kung ikaw ay kasyang-kasya ngayon, darating ang araw, sobra-sobra ka. At magdadala ka na ng wala. Amen? Sapagkat natagpuan ka na matyaga. At dahil sa iyong katyagaan, dahil sa ikaw ay matyaga, dahil ikaw ay nagtyaga, dahil ikaw ay matyagang-matyaga, amen? Bubuksan ng Diyos ang lahat ng landas at padadaluyin niya ang mga pagpapala sa iyong buhay. Amen. Salamat sa amen na malamlam. Kailangan po ba yung iyong amen? Amen! Yung bang may puwersa? Ayun. Hindi magandang pakinggan kung isa lang yung amen. Para bang chorus? Amen! Amen! Praise God. Hallelujah. Alam niyo po ba sa Genesis 4:26? Pansin po kasi dito, and to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Kailan muling nanumbalik sa panalangin ng mga tao? Dalawa ang anak ni Adan. Marami pero ang una ay dalawa. Sino ang kanyang anak? Si Cain at si Abel. Si Cain kinain ng kasalanan. Kaya hanggang 7 lahi siya at nawala na ang linya ni Cain. Pero si Abel, bagamat siya ay namatay, nag-anak uli si Adan. At ang kanyang anak ay si Seth. At pansinin natin, nung ianak si Seth, nag-umpisa na uli ang panalangin. Kaya interesado ang Diyos sa panalangin.
Kaya ang unang revival na dapat na iyong aatupagin ay ang pananalangin. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ma-revive ka sa pananalangin. Amen. Napakahina naman ng maraming Kristiyano. Ang liwanag, all things are yours. Di humingi ka ng humingi. Kapos ka, humingi ka dahil napakarami ng kayamanan ng Diyos. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng all things are yours? Kung may puhunan kang kailangan, humingi ka sa Diyos. Kung kailangan mong tubusin ang nakasanglamang lupa, humingi ka sa Diyos. Huwag kang lalapit sa Diyos. Diyos ko, baka naman, huwag ganun, na para bang atubili ka pa. Diyos ko, sana pagbigyan mo na ako, hindi po yun panalangin. Ang panalangin po, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, natutustusan mo ang lahat kong kailangan sa pangalan ni Jesus. Yun ang panalangin. Panginoon, sabi mo, ipahayag ko lamang ang pangalan mo at patitimbangin mo ang mga galit sa akin. Nasa Biblia po yun. Because God is angry with the wicked every day. Ang Diyos ay galit sa masasama araw-araw. Kaya wag kang makikipagkompromiso. Kahit ikaw ay kapos ng pera, wag kang makikipagkompromiso. Manindigan ka sapagkat darating ang araw mo na ikaw naman ang mayaman. Naniniwala ka ba? Wala. Marami kasi ang nangangatwiran. Pastor, pwede po yan kung ako saan may trabaho. Hanggat hindi ka naniniwala, wala kang makukuhang trabaho. Kailangan maniwala ka muna at magkakahanap buhay ka. Pero hindi ka hahanap ng ikabubuhay mo, hahanap ka ng pambigay sa mga maralita at nangangailangan. Ang atin pong our significance, ang kabuluhan lamang po natin ay sa pamamagitan ng ating naibibigay. Our significance is tied up and connected to our giving. Kaya nga kung atin pong unawain, magsanay kang lagi kang may dalang offering. Para pag may nakita kang taong gutom, pakainin mo. Nakaranas na ba kayo no, na meron kang 10 piso para doon sa tao para pampandisal? Subukan mo po na ganun ang iyong maging buhay. Na lagi kang may handang 10 piso o 20 pesos na ibibigay mo. O ikaw yung Kristiyano na, naku sayang. May trabaho ka naman, bumili ka na ng iyong Biblia. Aralin, ibigay mo ang Biblia at ako ang magbibigay sa iyo pag naibigay mo. Amen? Ang Biblia, ipinamimigay yan, hindi yan ipinagdadamot. I love you. Kaya sa susunod, buo ang patotoo. O sa'yo na ito, kapatid. At sa pagitan ng, pag hindi mo yan binuksan, hindi mo makikita yung 1,000 iniipit ko dyan. Kailangan ikaw ay galante. Amen? Huwag galantipid. Sapagkat ang iyong kamalig ay pupunuin ng Diyos ng lahat ng kayamanan at ikaw ay uunlad, ikaw ay magiging malusog. O purihin ng Panginoon. So revival. Revival of prayer. Call unto me and I will answer you. Ask and you shall receive. Knock or seek and you shall find. Knock and it shall be open to you. Kaya nga sabi ni Jonathan sa kanyang armor bearer. Ang sabi niya, lulusubin natin yung garrison. Lulusob sa garrison. 20 yung nandung mga komando. Pero ang sabi niya, bigyan mo ako ng palatandaan ng aking Diyos. At ang palatanda ay ganito. Kapag sinabi ng mga sundalo doon sa kabila, hali kayo. Ibig sabihin, kasama ka namin. Nung makita sila, dadalwa sila, hali kayo. Hindi sila umakyat, patay yung 20. Sapagkat sinabi niya sa kanyang armor bearer, ang Diyos ay makagagapi, makakaunti o marami. This time tayo dadalwa, magtatagumpay ang Diyos. Kaya laging tandaan mo, pag ikay nag-iisa na, ikaw at ang Diyos, magtatagumpay kayo.
Kaya pag iniwan ka, sabihin mo, hallelujah! Nawala na ang mga pampabigat sa akin. Ang mga humahadlang sa aking pagpapala. Amen. Huwag mo nang sasabihin sa kanila. Amen. Dahil yun ang simula. Pag nawala na yung mga taong chismoso sa iyong paligid, pag nawala na yung mga taong lagi ang sinasabi, mahirap ang buhay, doon ka na uunlad sapagkat wala nang magpapahirap sa iyong isipan, wala nang hahadlang sa iyo, at ikay magiging matapang. When you go, God always is ahead of us. Ang Diyos po ay napakabuti. You shall be mighty person of renown. Hindi po papayag ang Diyos na ikaw ay mabaliwala. Dahil ikaw ay nagre-represent ng buong langit. Amen? Kaya what we need is wisdom. Kaya ang sabi sa James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Paano raw nagbibigay ang Diyos? Ano ba ang liberally? Walang sukat. Pag nagbigay ang Diyos, pag humingi kang piso, bibigyan kang 100. Yun yung liberal. At hindi niya pinipigilan dahil ikay humihingi. Amen? Eh sino po yung inutusan dito? Sa verse 1, tingnan natin, anong sabi ron, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. So ito po yung mga 12 tribo ni Israel na kailangang sila'y maging Kristiyano. Sa verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. So merong gagawin. Kailangang lahat sila ay magalak kahit na sila ay dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Verse 3, ano ba ang layunin ng pagsubok? Knowing this, that the trying of your faiths. So ang pagsubok po, ang sinusubok ay hindi ang iyong katawan. Hindi ang iyong kalusugan. Ang sinusubukan po sa atin ay alin? Your faiths. And what will be the first work of faith? Patience. Mapagtitiisan mo yung iyong kakapusan because that is only for a while and for a season. Mapagtitiisan mo yung kirot sa iyong katawan because that is for a while and for a season. Sa halip na indahin mo yun, magalak ka. Ang laging naaalala ko ay ang sinabi ng isang matagumpay na lingkod ng Diyos. Ako'y nag-uumpisa ay sa laman. Ibig sabihin, magsaya-sayahan ka lang. Masaya ako. Kahit nakasimangot ka, masaya ako. Ang sabi niya, I always ended up in the Spirit. Basta ang mahalaga po, mag-umpisa ka. Kahit hindi mo kaya, kahit litong-lito ka, basta sabi ng salita ng Diyos, magalak ako. Ano ba ang kagalakan? Tingnan mo sa dictionary kung ano ang joy. Ang joy ay hindi na kailangan pa ng bagay para ikaw ay magalak. Ang kaligayahan kailangan ng regalo. Pero ang joy, kahit ano ang nangyayari, nagagalak ka sapagkat alam mo, ang kaligtasan mo ay galing kay Jesucristo. Huwag mong kalilimutang naligtas ka. Amen? Kaya ang helmet ay kaligtasan para laging maalaala mo at ang komunyon ay laging pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo para hindi ka makalimot, ika'y iniligtas, kaya iba ka nang nilalang. Hindi ka nga yung pipitsuging lalaki o babae. Ika'y makapangyarihan na sa ibabaw ng lupa, hindi dahil sa pinag-aralan, kundi dahil sa kaligtasang binigay sa iyo ng Panginoon at sa pagkilos ng banal na Espiritu sa iyo. Hallelujah. I'm so excited for you. At ang 4, ano ang sabi sa 4? But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. So, ibig sabihin, kapatid, bakit mukhang pasan mo ang langit? O ang daigdig, ang sanlibutan? Huwag kang sasagot uli. Sapagkat yung iniinda mo ay sinasarili mo. Pero sa asawa, pwedeng sabihin, dahil kayo'y iisang espiritu. Ang tawag po doon ay alter ego. Katulad naming mag-asawa, ang sarili niya ay sarili ko rin.
At ako ay sarili rin niya. Kaya mag-asawa, kaya maganda ang may asawa, mag-asawa ka na. Sapagkat dito nagkakataghuyan, nagkakahilingahan ng kabigatan. Amen? Kaya pansinin po natin, ang trabaho po ng mga pagsubok ay para gamitin mo ang iyong pananalig at ang pananalig ay para ikay maging matiisin at kapag ikay matiisin, ikaw ay sakdal. Kapag ikay matiisin, you are perfect, entire, wanting nothing. Kaya nga po, sa sandaling ito, desire wisdom. Sa Ecclesiastes 7:12, Ecclesiastes 7:12, for wisdom is a defense, and money is a defense. But the excellency of knowledge is that wisdom giveth life to them that have it. So ang karunungan ay proteksyon o depensa. Ganon din pag may pera ka, may protection ka. Pero ang kabunyian o kahusayan ng kaalaman, ang karunungan na nagbibigay ng buhay sa kanilang meron ito. So ano po ang ibig sabihin? Wisdom is above knowledge. Pero knowledge is necessary for you to understand wisdom. Amen po ba? Kaya kapag ikaw ay may wisdom, hindi ka matatakot anuman ang nangyayari sa ating paligid. At ang sabi sa verse 14, in the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider. God also hath set the one over against the other to the end that man should find nothing after him. Na ibig sabihin, manatili ka lang maamo, manatili kang mapagpakumbaba. Ang layunin ng kasaganaan ay para ikay maggalak. Ang layunin naman ng kasalatan ay para ikay maggalak din. Kaya naman ang kalagayan, magalak ka. Sapagkat mismo ang Diyos ang nagtatakda ng tagumpay at maging ng kabiguan, ng pagtubo o profit at ng pagkalugi. At tinitingnan niya tayo kung sa pagkita at pagtubo tayo nagagalak madali. Pag nalugi, tayo nagagalak din dapat. Hello? Yun na isang patotoo na hindi ka umaasa sa mga bagay na likha. Ika'y umaasa sa lumikha. Kaya ngayon, simula ngayon, huwag kang mabubuhay na parang naghihinagpis at naghihimutok. Dahil everything that you need is for your asking. Lahat ng iyong kailangang kalusugan, hingin mo lang sa Diyos. Pera, hingin mo rin sa Diyos. Asawa, hingin mo rin sa Diyos. Para maging mabait ang iyong mga anak, hingin mo sa Diyos. Para maging maunlad ang inyong pamilya, hingin mo sa Diyos. Because all things are yours. Manalangin tayo. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, salamat sa katotohanan at gawin mo kami manggagawa nito at mula ngayon kami ay di na magkukulang. Kaya't maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen! Hallelujah! Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries.